participate po tayo, no? Lahat po ba dito, first time lang umatay ng fire drill? First time lang po? Hindi. O tama, sakto-sakto, ano po? Kasi high hazard po yung establishment natin. Alam naman po natin yung sabihin ng high hazard, yung napakalaki ng dansa na masunog. Ay po, gawa po tayo ng gawaan po tayo ng code. Yung mga stocks po natin, maliwanag po. Kaya mahalaga po ito. Hindi po dapat kinakandak to taon-taon. So pagka high hazard, dapat twice a year. Maliwanag po. Kasi nagpapalit po tayo ng empleyado. Kailangan po lahat ng empleyado dito pamilyar sa mga ganito. Kasi baka mamaya, kumpleto lang tayo lahat sa mga firefighting appliances natin, mga fire extinguisher. Pag kami nangyaring sunog, hindi naman natin siya alam paano gamitin. Maliwanag po ba? Sa inyo po ba dito, meron na kang gamit nito? Wala pa po. O di halos karamihan, lahat hindi alam kung paano siya i-operate pag kami nangyari sunog. Tama po. So kaya po tayo nagkakandak nito. So kami nga po pala yung pinadala ng aming level dito ng Inspector Jonathan P. Hungriano para mag-conduct ng fire drill and seminar. May konting seminar lang po tayo. Tuturo ko sa inyo kasi first time niyo. O pag narinig po natin yung fire, ano po yung unang pumapasok sa isip natin? Yung fire. Apoy. Tsaka delikado. Tama? So, yung apoy, ginagamit din naman natin yan sa pang-araw-araw. Katulad po ng pagluluto sa kalan. Number 1, na kailangan po natin. Di ba? Yan po ang source ng heat para maluto yung pagkain natin. So, yung apoy, binubuo po yan ng tatlong elemento. Imagine niyo na lang po, wala akong sulatan eh. Binubuo po siya ng tatlong elemento. Ano po yun? Umpisahan po natin doon sa oxygen. Ano pa yung oxygen? Hangin, tama. Sir, yung apoy pala kailangan pa ng hangin. Tama, kailangan po. Para po siyang tao. Yung hangin na nagbibigay ng buhay sa kanya. Makukuha po, nakakasabay. Ano po yung isang elemento ng apoy? Sabi ko lang. Oxygen. Hangin, oxygen. Oxygen. Pangalawa po, yung fuel. Pag narinig nyo yung fuel, ano po yung naiisip nyo? Gas. Gasolina. Diba? Pag narinig nyo yung fuel, ang nasa isip nyo agad, gasolina. Pero ang ibig sabihin po ng fuel, kahit anong bagay na pwedeng masunog. Fuel ang tawag doon. Ultimo yung katabi ninyo. No? Fuel ang tawag dyan. Kasi pwedeng masunog yan eh. Iwanag? Sa Tagalog yung fuel, para madali, gatong. Gatong. Lahat ng bagay na pwedeng masunog, ang tawag dyan fuel. Naintindihan po? Siya yung pangalawang elemento. Yung pangatlo po, heat. Ano yung heat? Init. Diba? Kailangan siya ng apoy kasi lagi niyong tatandaan po, walang bagay na nagliyab na nagsimula sa lamig. Palaging sa init, siyempre. O, ano po ulit yung tatlong elemento ng apoy? Oxygen. Oxygen. Fuel. Fuel. Heat. Heat. Diba? Tawag ba? Ayan. Oxygen, fuel, heat. Yung tatlo, maliwanag. Pagka yung tatlong yun, nagsama-sama, mabubuo yung apoy. So, kailangan hindi siya mabuo. Tuturo ko naman sa inyo paano tanggalin yung bawat isa na yun. Simulan ulit natin doon kay oxygen. Paano tinatanggal yung hangin o si oxygen? Ano yung katapat niya? Plus. Oxygen, hininga. Paano ba magtanggal ng hininga? Water. Takluban mo. Ah. Diba? Blanketing ang tawag doon, no? Pagtaklob. Tama. Puso. Blanketing method ang tawag po doon. Tama ni ma'am. Diba? Pamilyar po ba kayo doon sa mga matanda dati nagsisiga sa bakuran? O ang pinangpapatay nila pag medyo lumalakas na yung buhangin, di ba? Para matakpan, hindi na pumasok yung hangin. Kasi kung natanggal yung hangin, yung triangle, mawawala yung hangin, hindi na siya tatlo, hindi na siya triangle. Hindi na mabubuhay apoy. Ako po? O, next yung fuel. Ano yung fuel? Sabi ko kanina? Gatong. Siya yung pinakain ng apoy. Paano naman natin aalisin yun? Gugutumin natin yung apoy, alisan natin yung pagkain. Diba? Kasi yung tao parang gano'n lang din yan eh. Habang pinakakain mo yung tao, nabubuhay. So, aalisan mo siya ng pagkain, makakain. Diba na? O, paano natin tatanggalin yun? Yung pagkain. Gugutumin natin, di ba? Paano siya? O, eto, imagine nyo na lang. Etong kaliwa ang kamay, nasusunog. Magkatabi sila, ha?
Paano natin i-apply dito yung paggutom dun sa apoy? Ihiwala yung hindi nasusunog. O kaya yung nasusunog. Liwanag? Kasi pag naubos niya yung sinusunog niya, mamamatay na siya. Wala na siyang susunogin eh. Wala na siyang kakainin. Nakuha po? Basic lang po yun, no? Eh sir, paano yung sa bahay? Yung magkatabing bahay? Pwede ba namin iusod yung katabing bahay para hindi madamay? Di ba po? So doon naman po i-a-apply yung pagtanggal ng heat. Yung init. Paano po ginagawa yon? Yung cooling system naman yung tawag doon. Yung heat yung tinatanggal. Baka nakakita na kayo sa pelikula, yung bombero pagdating sa nasusunog na bahay, ang binobomba yung katabi. Di ba madalas yung nakikita sa mga pelikula yan? Diba? O ma'am, kung ikaw may-ari ng bahay na nasusunog, magagalit ka sa bombero, di ba? Kasi bakit mo binobomba yung hindi naman nasusunog, yung bahay namin yung nasusunog, tama? Ginagawa lang po ng bombero yon pagka tupok na yung bahay na nasusunog. Or yung wala nang kayang isalba. Ang pinoprotektahan na lang namin doon yung nasa paligid niya. Maliwanag po ba? Nai-imagine niyo po ba? Wala kasi ako sulatan eh. Okay, maliwanag po. Maliwanag. Opo. O tapos, next po natin yung mga classes ng apoy. May mga uri din po yung apoy. Ngayon po kasi, nasa isip nyo, pag nakakita kayo ng apoy, apoy lang yon. Tama? O may mga classes po yan. Simulan po natin dun sa class A. Yung mga class A po natin, ito yung mga ordinary materials. Ano-ano ba yung mga ordinary materials? Ordinaryong bagay. Ano yun? Plywood, kahoy, Cartoon. papel, damit, tela. O, ano pa? O, minsan yung mga kasamahan natin. Ano yun? Plastic. Tama? Tama ba? Tama. Yan. Ayun yung mga class A natin, yung mga ordinaryong bagay. Maliwanag? O, next po yung class B. Ano naman yung class B? Ito yung mga flammable liquids. Liquids. Ano yun? Gasolina. Gas. Yan. Diesel. Lahat po ng form ng tubig. No? Class B yung tawag dyan. Nakukuha po, nakasabay po ba? Alcohol. Di ba nagliliyab po yung alcohol? Naalala nyo yung bata kayo, yung alcohol lalagay nyo sa kamay nyo. Saka yung nilisila ba niya? Lighter, nagliliyab. Naalala nyo ba yun? Ano tumanda kayo? Ginagawa nyo pa rin naman yun eh. Kaso sa gym na. Di ba? Tama ba? Oh, next. Ayun yung class B natin ha. Lahat na gawa sa tubig. Maliwanag? Yung class C naman po, ito yung mga electrical. Lahat ng sunog, nakasali, na-involve yung mga kuryente natin, appliances, no? Ang tawag dyan, electrical, class C. Lala po tanong? Lala po? Lala, walang gusto magtanong? Ibilisan na natin, gusto tayo mag-focus sa drill, po. O, next naman po natin, yung sa types ng fire extinguisher. Ano-ano po yung mga nakikita niyong kulay ng fire extinguisher? Red. Blue. Ano ba? Yellow. Green. Yellow. May narinig ako yellow. 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 Violet. Pink. May nakita na kayo. Wala pa. Sigurado kayo. Pink. Wala pa. Huwag kayo mag-alala kami. Wala pa rin. Para kapangit naman. Ganito yung uniform namin. Gusto namin. Pink na fire extinguisher. Hindi naman babagay. Ito yung common na nakikita natin, yung pula. Sigurado ako meron ditong blue.